lindol, pagputok ng bulkan, malalakas na ulan at matitinding pagbaha. Ang mga kalamidad at sakuna na ito ay naranasan natin nitong mga nagdaang taon. At talaga namang hindi matatawaran ang takot at pangamba na palagi nating nararamdaman sa tuwing sasapit na naman ang ganitong mga pangyayari. Malinaw pa rin sa alaala ng iilan sa atin ang usap-usapan noon na magugunaw na raw ang mundo taong 2012. 11 taon na ang nakalilipas ay hindi pa rin ito nangyayari. Ngunit hindi pa rin nawawala sa isipan ng publiko ang posibilidad na maganap nga ito. Kamakailan lamang ay muli na namang nangamba ang maraming mga Pilipino dahil sa maaari di umanong lumubog ng tuluyan ang iilang mga lugar sa Pilipinas pagsapit ng taong 2050. Ayon sa naging pag-aaral ng New Jersey-based science organization Climate Central, mayroong mga lugar sa bansa na mayroong posibilidad na lumubog at hindi na muling makita pa. Ang pangyayari na ito ay resulta ng patuloy na pagtaas ng sea level, pagtaas ng temperatura ng ating mundo at ang carbon dioxide emission o kaya naman natutunaw ang mga glacier o malalaking tipak ng yelo na nagiging dahilan ng pagtaas ng sea level. Maraming mga netizens ang talagang nabahala dahil sa balitang ito at tiyak na mas marami pang mga tao ang hindi mapapalagay hanggang sa pagsapit ng taong 2050 kung kailan di umano ay lulubog na ang mga lugar na ito. Ano-ano kayang mga lugar sa Pilipinas ang lulubog? Ang lugar nyo ba ay makakasama? Paglubog ng mga lugar sa Pilipinas sa taong 2050. Yan ang ating aalamin. Ang paglubog ng isang lugar ay hindi na bago para sa atin dahil mayroon ng iilang pangyayari na naganap sa iba't ibang panig ng mundo. Tulad na nga lang ng baha sa Yellow River noong 1938 sa China na mahigit kalahating milyon ang nasawi. At sa Northern Jakarta kung saan ang maganda at maayos na lugar ay unti-unti nang nilalamon ng tubig. Dito naman sa Pilipinas, sa videong ito ay aalamin natin ang 8 lugar na lulubog sa taong 2050. Pang-8, Manila City. Base sa pananaliksik na inilabas ng Geophysical Research Center na ang capital city ng Pilipinas na Manila ay mas mabilis na lumubog sa tubig dahil sa nakakaalarmang 2 cm rate na paglubog ng Manila City kada taon mula noong 2015 hanggang 2020 sa kanilang pananaliksik. Sa mahigit 99 coastal cities sa buong mundo, lumalabas na halos 33 cities sa mga ito ay lumulubog sa tubig ng mahigit 1 cm kada taon. At ang mas nakakaalarma pa dito ay kasama ang kabisera ng Pilipinas na Manila ayon sa inilabas na mapa ng Climate Central. Ang map na ito ay isang map simulation na inilabas kung saan ipinapakita dito sa maaaring maging sitwasyon ng Manila pagdating ng taong 2050. Makikita dito na maaaring lumubog sa tubig ang iba't ibang lugar sa Manila, kabilang na ang Sampaloc, Intramuros, Tondo at iba pang low-lying at coastal areas ng Manila City. Kasama din ang NCR or National Capital Region, ang Pasay City, Malabon at Navotas dahil ang mga ito ay coastal cities na malapit sa Manila Bay. Pang-7, Bulacan. Base sa map simulation na inilabas ng Climate Central, makikita natin na kasama ang ilan sa parte ng Bulacan na nakaharap sa Manila Bay at nanganganib rin na lumubog sa tubig pagkalipas ng 3 dekada. Marami ding grupo ng environmentalist ang natatakot dahil sa patuloy na pagsasagawa ng reclamation program ay magdudulot ito ng intensifying flooding sa mga low-lying at coastal areas sa probinsya ng Bulacan. Ayon sa map simulation na inilabas ng eksperto, ang posibleng lulubog sa tubig ay ang mga lugar sa Hagonoy, Masantol, Paumbong at iba pa. Pang-6, Cebu City. Ang Cebu City ay itinuturing na Center of Commerce,
trade and education sa isla ng Visayas. Ayon sa iilang pag-aaral, ang Cebu ay kasama sa mga lugar na maaaring lumubog sa taong 2050. Sa inilabas ng Climate Central, makikita natin na posibleng lumubog ang mga lugar sa Cebu ay ang Madawi, Mabolo, Giso at iba pang mga lugar. Ito ay ang mga indikasyon na ang mga nasasabing lugar ay lulubog sa taong 2050. Panglima, Iligan City. Ang Iligan City ay itinuturing na isa sa mga first-class high urbanized na lungsod sa rehiyon ng Northern Mindanao. Ayon sa census noong 2020, mayroon itong populasyon ng mahigit 360,000 katao at kilala rin ang lugar na ito bilang the City of Majestic Waterfalls. Ayon sa pananaliksik ng Climate Central, ang Iligan City ay nanganganib ding lumubog dahil sa isyu ng climate change at pagtaas ng sea level. Pang-apat, Olongapo City. Ang Olongapo City ay itinuturing na isa sa mga first-class high urbanized na lungsod sa rehiyon ng Central Luzon na makikita sa probinsya ng Zambales at mayroon itong populasyon na mahigit 260,000 katao ayon sa 2020 census. Ang Olongapo City ay lumalabas sa pag-aaral na kabilang sa mga lulubog sa taong 2050 na nakabase sa inilabas ng map simulation ng Climate Central. Pangatlo, Rojas City. Ang Rojas City ay third-class components na lungsod at kabisera ng lalawigan ng Capiz. Ayon sa census noong 2020, ang populasyon dito ay mahigit 180,000 katao. Ang Rojas City ay nanganganib ding lumubog sa ilalim ng tubig pagdating ng taong 2050. Pangalawa, Zamboanga City. Ang lungsod ng Zamboanga ay isa sa mga itinuturing na sinking city sa Pilipinas. Ito ang lungsod na matatagpuan sa Zamboanga Peninsula Region. Ayon sa 2020 census, mayroon itong populasyon na aabot sa mahigit 978,000 katao at ito ang ikalimang pinakamataong lungsod. At panglima, sa pinakamalaking lungsod sa Pilipinas. Ang lungsod ng Zamboanga ay apektado rin ng rising sea level sa susunod na 3 dekada na magreresulta sa paglubog nito sa ilalim ng tubig ayon sa map projection na inilabas ng Climate Control. At una, Iloilo City. Ang Iloilo City ay matatagpuan sa isla ng Panay at nakilala ito sa kanilang naglalakihang historical na mga simbahan ng Katoliko at lumang mga bahay. Mayroon itong mahigit 458,000 katao base sa census noong 2020. Sinasabi sa pag-aaral ng Climate Central na kasama ang Iloilo City sa lulubog sa tubig pagdating ng 2050 dahil sa malawakang pagtaas ng sea level. Ang pag-aaral na ito ng Climate Central ay sinuportahan ng United Nations noong 2019. Hindi rin natin masasabi na 100% na mangyayari nga ang mga pag-aaral na ito, pero hindi ito malabong mangyari dahil sa patuloy ng pagbabago ng panahon o climate change tulad na lamang ng matitinding pagpasok ng bagyo sa ating bansa at napakainit na panahon dahil sa global warming. Kasama ba ang lugar mo sa video? Magkomento, i-like ang video, patuloy nating alagaan ang ating kalikasan, huwag nating sirain ito, magtanim ng puno habang mayroon pa tayong natitirang panahon.